Kabanata 611. Sa kanyang makapangyarihang essences, ang mga pinsalang ito ay hindi sapat para mapasigaw siya sa sakit. Pagtingin sa paligid, hindi maiwasang magbago ang mukha ni Zephyr. Nasa syudad na siya. Ang sinaunang lungsod na ito ay orihinal na itinuturing na imperial capital ng Kangwang Empire. Kahit walang maingat na pagmamasid, mabilis na umaagos ang malamig at sinaunang aura. Ang aura ng kasaysayan ay napakabigat na walang sino man ang maaaring manatiling walang malasakit. Gayunpaman, mukhang medyo nagulat si Zephyr. Nakakaloka talaga ang paligid. Ito ay tiwangwang sa lahat ng dako. Habang gamulong ang sandstorm, ang maliliit na bagzo ng hangin ay lumipad sa paligid na may focus, at maraming hindi kilalang mga piraso ng hangin ang lumipad ng mabilis. Ang ganitong uri ng desolated state ay mahirap isipin. Ito ang kabisera ng imperial na namuno sa lahat ng bansa noon. Lalo na sa paligid, naramdaman na ng evil breaking eye ni Zephyr na kakaunti lang ang tao dito, halos 2,000 lang ang pagbabago sa buhay. Ang pinakamalakas sa kanila ay nasa agility lamang. Mukhang ang pagkawala ni Kangwang ay nawasak ang imperyo sa sukdulan. Ang lugar na ito ay hindi na ang kabisera ng nakaraan. Ito ay tulad ng isang hindi mahalata at sira-sira na lungsod. Gayunpaman, ang sinaunang lungsod na ito ay umiral sa loob ng 10,000 taon, kaya bihira ito. Sa oras na ito, siya ay nasa isang abandonadong mansyon, na puno ng mga damo. Malinaw, walang nakatira dito at inabandona. Meow. Ang matako na pusa sa kanyang balikat ay masayang nagpabalik-balik sa kanyang paligid. Napaawang ang bibig ni Zephyr Khan sa kanyang walang pusong tingin. Damn it. Sa pagmumura niya, nagkaroon siya ng bagong pagkakaintindi sa matako na pasang ito. Hindi man lang nasugatan ang pusa sa kabila ng nakakatakot na kapangyarihan nito kanina. Kahit na ang kanyang evil breaking eye ay hindi natukoy ang pagkakaroon ng lungsod mula sa ganoong kalayuan, ngunit nagawa nitong matukoy ang pagkakaroon ng lungsod muna. Ang lahat ng ito ay nagpakita na ang pasang ito ay hindi simple. Habang nag-iisip, hindi maiwasan ni Zephyr na mapatingin sa matako na pusa. Naninigas ang katawan ng huli. Pagkatapos, ang puting balahibo sa katawan nito ay biglang tumindig, at isang pares ng magagandang matubig na mata ang nagpakita na may mali. At pagkatapos, nakaharap sa titig ni Zephyr, nagpakita ito ng nahihiyang tingin. Dahil sa ganoong kilos ay halos mailuwa si Zephyr ng isang subo ng dugo. Ang cute mo. Marahas na umiling si Zephyr at marahas na pinigilan ang mga naunang iniisip sa kanyang puso. Sa abandonadong mansyon na ito, nag-impake si Zephyr ng isang silid at naupo ng naka-cross-legged sa isang futon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang isinobsob ang sarili dito. Sa operasyon ng Ancient Draconic Way, 9 na anino ng dragon ang mabilis na lumangoy sa paligid ng kanyang katawan. Hindi nagtagal, nakabawi ang kanyang mga kalamnan sa bilis na nakikita ng mata. Sa bilis na ito, natakot siya na sa kalahating araw ay tuluyan ng gumaling ang panlabas na sugat. Swoosh! Naglabas siya ng ilang elixir mula sa kanyang storage ring at inilagay sa kanyang bibig. Binilisan ni Zephyr ang paggaling ng kanyang mga sugat habang hindi pinapansin ni Zephyr, nakatayo ang matako na pasang ito sa mataas na lugar, tahimik na nakatingin sa direksyon na may pares ng mga mata ng pusa, na tila pinoprotektahan nito si Zephyr. Sa oras na ito, hindi niya nakita ang galaw ng sakam na pusa. Pagkatapos niyang ay sabsob ang sarili sa kanyang katawan, sinimulan niyang ayusin ang mga sugat sa kanyang katawan. Kabanata 612. Ang kanyang mga panloob na organo ay ganap na nawala, at ang kanyang mga meridian ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Kung muli siyang umatake, masasabi ni Zephyr na patay na talaga siya. Sekundarya ang mga pinsala ko ngayon, ngunit imposibleng manatili ako rito magpakailanman. Ang aura sa labas ay hindi pa nakakalat.
Kahit na nabawi ko na ang aking pinakamataas na lakas, maaaring wala akong magawa sa kabilang partido maliban kung muli akong magsasanay ng kaliskis ng dragon. Sa tulong ng lakas ng 10 kaliskis ng dragon, makakamit nito ang isang pinag-isang epekto. 10 sa isa, ito ay isang uri ng kapangyarihan ng Ancient Draconic Way. Siyam ang limitasyon. Ito ang pinakamakapangyarihang anyo, ngunit 10 kaliskis ng dragon ang tunay na pagbabago. Kapag umabot sa 10 dragon scale, si Zephyr ay mag-evolve sa epekto ng pagkakaisa. Tanging kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa parehong antas, makakagawa si Zephyr ng sukdulan. Ito ay hindi lamang katumbas ng kombinasyon ng 10 puwersa, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng isang dragon. 7 ang kapangyarihan ng isang dragon ay ang suporta ng tunay na kapangyarihan ng isang dragon. Ang isang bahid ng kapangyarihan ng True Dragon, kahit na hindi nito kayang sirain ang langit at lupa, ay sapat na para mabaligtad ang mga ilog at mabaligtad ang mga dagat, mahati ang lupa at maghati ng mga bato. Kapag ang 10-in-1 effect na ito ay ipinakita, kahit na ito ay isang spirit level expert, kailangan niyang umatras. Gayunpaman, ang mga ito ay mga kasalukuyang iniisip lamang ni Zephyr. Malinaw niyang naunawaan na ang pag-abot sa 9 na kaliskis ng dragon ay limitasyon na. Ang kahirapan sa loob nito ay hindi rin maisip. Kahit na mayroon siyang magagandang pagkakataon, hindi madaling makamit ang epekto ng pagkakaisa ng 10 tao. Nangangailangan ito ng mga pagkakataon at pangunawa. Malayo pa ang pagitan dito sa The Boundless Academy. Kung papasok ako sa The Boundless Academy, hindi maglalakas loob na pumasok ang Martial Artist of Evil. Gayunpaman, ang pangunahing problema ngayon ay kung paano ako makakapit sa The Boundless Academy. Habang malalim ang iniisip ay biglang gumalaw ng bahagya ang puso ni Zephyr. Winged Serpent Clone. Maliban na lang kung nahahati siya sa dalawa. Tanging ang Winged Serpent Clone ang makakagawa nito, at ang Winged Serpent Clone ay maaaring gumamit ng mga pakpak nito. Kahit na ang kapangyarihan ng mga pakpak ay mas mabagal kaysa sa kanyang sprint, ito ay mas maginhawa sa guwang kaysa sa kanya. Boom! Patuloy na umaagos ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Sa wakas, sa kalahating araw, binuksan ni Zephyr ang mga meridian na naipon, at karamihan sa kanyang mga sugat ay gumaling. Pero mas naging seryoso ang ekspresyon ni Zephyr. Sa itaas ng kawalan, ang aura ng Hallmaster ay lumalakas at lumalakas. Sa oras na ito, sa pinakamalalim na bahagi ng kalangitan, ang mga bugzone ng hangin ay gamulong, at ang walang katapusang presyon ay nagtitipon sa itaas ng lungsod. Sa oras na ito, bagamat hindi kumikilos ang Hallmaster, ang malakas na aura na ito ay halatang may ginagawa. Halatang unti-unting humihina ang pasensya ng lalaking ito. Mukhang mabilis kumupas ang pasensya niya. Napakunot ang noo ni Zephyr at nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Hindi lang siya, ngunit ang kanyang makapangyarihang aura ay nakaakit din ng focus S ng buong lungsod. Ang lahat ng mga martial cultivator ay tumingin sa void ng may takot. Who on earth is it? Hindi mo ba alam na ito ang lugar ng Kangwang? Kahit na siya ay nawawala, ang taong ito ay hindi maaaring maging mapangahas. May sumigaw ng ayaw. Espiritu Experto, bakit siya nandito? Hindi siya gagawa ng aksyon. Kahit nawawala si Kangwang, marami siyang mabubuting kaibigan sa buhay niya. Kung gagawa siya ng aksyon, dapat niyang isaalang-alang kung magkano ang magagastos. Marami nga talagang mabubuting kaibigan sa buhay ni Kangwang. Kahit na sa paglipas ng panahon, 10,000 taon na ang lumipas, at maraming malalakas na tao ang namatay, ngunit ang kanilang mga inapo ay umiiral pa rin. Sa paglabas ng mga salita ng lalaki, medyo gumaan ang pakiramdam ng lahat. Kabanata 613. Gayunpaman, sa abandonadong mansyon, si Zephyr ay hindi nagpatinag.
Ang 6 na bituin na nakuha niya ay tila may magandang pinanggalingan. Malaki ang posibilidad na umatake ang kabilang partido dahil dito. Pangatlong araw na. Ang pinsala ni Zephyr ay naibalik, at nakagawa siya ng kaunting pag-unlad, ngunit hindi pa rin ito sapat upang ihambing sa isang eksperto sa realm na kaalyado ng Diyos. Sa itaas ng kawalan, ang napakalaking enerhiya ay sumambulat ng walang kabuluhan. Sa wakas, sa araw na iyon, isang malaking selyo ng kamay ang marahas na gumuhit sa kalangitan at galit na galit itong pinigilan. Junior. Alam kong nandito ka. Umalis ka na rito at mamatay ka, o hahanapin kita kahit sirain ko ang lungsod na ito. Sa kawalan, ang madilim na aura ay agad na umikot, at ang kapangyarihan ng demonyo na hindi matatakpan ay pinakawalan ng walang prinsipyo. Sa wakas ay hindi na nakatiis ang Hallmaster. Ano? May hinahanap siya. Damn it, sino ang nag-provoke ng ganoong eksperto? Ang gayong makapangyarihang tao ay halatang eksperto sa espiritu. Sino siya? Tama, umalis ka na sa lungsod dali. Huwag mong idamay ang lahat dahil lang sa isang tao. Masyadong walang hiya. Ilang saglit, maraming martial artist ang nagsimulang magmura. Neo. Nang marinig ang mga pahayag na ito, biglang nagliwanag sa galit ang mata ng matako na pusa, habang si Zephyr sa isang tabi ay nanunuya. Sa harap ng kamatayan, natural, ang mga reaksyon ng mga taong ito ay maituturing na normal. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zephyr na ang grupong ito ng mga tao ay hindi man lang nagkaroon ng intensyon na lumaban. Sa harap ng kamatayan, sinimulan lang nilang hanapin ang mga taong nagpoprotekta sa kanila. Mukhang ang mahiwagang pagkawala ni Kang Wang ay hindi lamang naging sanhi ng pagbagsak ng buong imperyo, ngunit naging sanhi din ng pagkawala ng orihinal na gulugad sa mga inapo ng lungsod. Rumble. Ang enerhiya ng demonyo at kapangyarihan ng demonyo ay lumundag sa kalangitan. Ito ay isang devil cultivator. Siya ay isang devil cultivator. Oh my God, how dare a demonic cultivator appear in this city? Sa wakas, may nakatuklas na may mali. Baka sa mukha niya ang takot habang sumisigaw ng mahina. Rumble. Sa kalangitan, isang malaking itim na handprint ang naglalabas ng walang katapusang presyon. Akmang pipigilan ito, isang malamig na boses ang muling tumunog. Junior, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka rito, o ikaw ang mananagot sa pagkawasak ng lungsod na ito. Ang mga salita ng Hallmaster ay nahulog na parang sumpa ng isang masamang Diyos. Humph! Ang yabang mo. Ito ang aking ninuno, ang lugar ng Kang Wang. Hindi mo lugar ang maging mapangahas bilang isang devil cultivator. Isang matapang na lalaki na may hawak na Star Rain Hammer sa kanyang kamay na may pagmamalaki na nakatayo at umungal. Inihayag din ng kanyang mga salita ang kanyang pagkakakilanlan. Ang taong ito ay talagang mas matalino kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Ang kanyang espiritual na dugo ay pambihira. Dugo pala ni Kang Wang. Tama. Tama ka. Ito ang lugar ng Kang Wang. Devil cultivators, umatras dali. Tama na yan. Umalis ka dito. Obviously, medyo prestihiyoso ang inapo ni Kang Wang. Habang lumalabas ang kanyang dagandong, saglit siyang nakakuha ng suporta ng maraming tao. Ang masamang magsasaka ay palaging lubos na kontrobersyal. Kahit kalahati ng mga martial artist ng The Ethereal Land ay napupuot at natatakot sa kanila. Sa makatuwid, kahit na alam kung gaano kakilakilabot ang paglilinang ng isang Hallmaster sa espiritu, hindi niya napigil ang umungal. Isang malamig na ungol ang biglang tumunog.
Hindi lamang ang Hallmaster ay hindi gumawa ng anumang mga galaw, ngunit ang isang malaking itim na handprint sa itaas ng walang laman ay nakadiin na sa grupo ng mga tao. Boom! Nayanig ang langit at lupa, nagkalat ang laman at dugo. Kabanata 614. Nang kumalat ang handprint, 5 daliri na lamang ang natitira sa lupa. Napakalinaw ng 5 daliri at makikita ang texture. Ngunit sa ilalim ng 5-finger handprint, isang pool ng dugo ang partikular na kapansin-pansin. Napatikip agad ng bibig ang lahat. Ang walang katapusang takot at pang-aapi ay agad na bumalot sa puso ng bawat isa. Ang ibig sabihin nito ay ang Hallmaster. Tunay na ng ahas na kumilos sa lungsod. Anak, simula pa lang ito. Bagamat ito ang Kangwang City, 10,000 taon nang nawawala si Kangwang. Ngayon, kaya ko na siyang sugpuin. Kung hindi ka pa rin samipot, lahat ng nandito, anuman ang edad, ay mamamatay dahil sa iyo. Ang lalaking ito. Sa sira-sirang mansyon sa di kalayuan, malamig ang itsura ni Zephyr. Pinipilit siyang umalis ng lalaking ito. Bukod dito, hindi inaasahan ni Zephyr na talagang binaliwala ng Hallmaster ang prestihiyo ni Kangwang at talagang kumilos dito. Gayunpaman, kahit na hindi nagustuhan ni Zephyr ang ilan sa mga martial artist dito, tulad ng sinabi ng kabilang partido, marami pa ring matatanda at bata dito, at sila ay inosente. Ito bastard. Sa itaas ng 30,000 metrong taas ng kalangitan. Ang mukha ng Hallmaster ay sobrang lamig, at ang kanyang mahabang balabal ay ibinaba pataas. Isang malaking handprint ang marahas na idiniin pababa. Mabilis at puno ng lakas ang kanyang mga galaw. Para bang isang walang kapantay na demonyong bundok ang nakabitin. Ang airflow na nabuo ay durog sa mga gusali sa mga piraso. Nako, umaatake na naman siya. Hindi, ayaw kong mamatay. Anak, anak ko. Sa pagkakataong ito, ang malaking handprint na ito ay mahigpit na pinigilan ang isang grupo ng mga ordinaryong tao, kabilang ang ilang mga bata. Lahat ng kanilang mga magulang ay niyakap ng mahigpit ang kanilang mga anak, ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Humph! Klang! Akmang pipigilan ang tatak ng kamay, isang malamig na singhot ang biglang narinig. Ang mahabang talon ay parang dagandong ng dragon, walang katapusan. Buzz! Isang napakatalim na liwanag ng espada ang bumungad. Nahati sa dalawa ang nakakatakot na malaking handsil na iyon. Isang nakakatakot na bladed energy ang palm unit sa kalangitan at umalangaw-ngaw ng walang tigil. Ang gitna ng nakakatakot na handsil ay nabasag at pilit na nawasak ng makakapal na bladed na enerhiya sa loob nito. Parang mabangis na bibig na unti-unting pumutok at naglaho. Buzz! Sa vibration ng kawalan, si Zephyr ay humakbang sa kawalan at biglang nag-flash out. Sa susunod na sandali, lumipad na siya sa isang direksyon, at isang mahabang dagandong ang narinig. Matanda, anong klaseng kakayahan meron ang isang taong walang kinalaman sa pagpatay? Dahil gusto mo akong hanapin, pagkatapos ay habulin mo ako. Ang boses ay ipinadala sa himpapawid, ngunit ang figure ni Zephyr ay lumitaw na libu-libong metro ang layo, at sa isang iglap, siya ay naglaho ng nagmamadali na parang isang liwanag na enerhiya. He actually split one of my handprints. Ang batang ito ay nakarecover ng napakabilis. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang palad, itinaas na ng Hallmaster ang kanyang kamay at kinuha ang bladed energy na naghati sa kanyang malaking handprint. Ang bladed energy na ito ay halos nasa salat. Kahit na pinigilan niya ito ay napakatalsik pa rin ito. Humph! Matapos durugan ang bladed energy, may bakas ng lamig sa mukha ng Hallmaster.
Anak, tumakbo ka ng mabilis. Kahit anong takbo mo, hindi ka makakatakas sa akin. Boom! Habang naririnig ang isang marahas na tunog ng pagpunit, sa susunod na sandali, humabol ang Hallmaster sa direksyon na 1,000 metro bawat hakbang. Sa pagharap sa pag-alis ng Hallmaster, ang mga martial artist ng lungsod, na nakaligtas sa pagsubok, ay hindi maiwasang magpakawala ng mahabang buntong hininga. Gayunpaman, walang sino man ang nagbigay pansin na sa sandaling umalis ang Hallmaster, isang figure na may madilim na asol na ningning, tulad ng isang multo, ay mabilis na lumipad sa ibang direksyon sa bilis na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Humph, pwede ka bang tumakas? Kabanata 615. Gayunpaman, wala pang 15 minuto, nakita na ng Hallmaster ang figure ni Zephyr. Sa oras na ito, ang isang pares ng kakaibang mga pakpak sa likod ni Zephyr ay mabilis na kumakatok, at ang mga daloy ng hangin ay bumubuo ng nakakatakot na mga talam ng hangin sa paligid nito. Kahit saan sila magpunta, nasira nila ang mga ito. Mukhang natural na ipinanganak ang mga pakpak ng laman ng lalaking ito. Malinaw na ito ay isang makapangyarihan at misteryosong martial art. Sa lakas ng brat na ito, naabot niya ang napakabilis na bilis. Kung makuha ko ito, maaabot ko ang isang bagong yugto. Sa pagtingin sa mga pakpak sa likod ni Zephyr, ang Hallmaster ay hindi maiwasang magkaroon ng bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata. Junior, go to hell. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ang isa pang parang bundok na higanteng kamay ay pinindot pababa. Ang higanteng kamay ay malawak at natakpan ang langit at ang araw. Maaliwalas ang texture ng 5 daliri, may halong bakas ng lamig at kapangyarihan ng demonyo, parang palad ng demonyong Diyos. Sa tunog ng pagpunit, ang malaking handprint ay direktang nakatatak sa likod ni Zephyr. Sa sunod-sunod na malalakas na pagsabog, ang 5-fingered handprint, tulad ng 5 daliri na bundok, ay pinigilan ang katawan ni Zephyr at sumugod sa lupa. Bang! Sa wakas, pagkatapos ng isang marahas na pagsabog, isang kakilakilabot na malalim na hukay ang lumitaw sa lupa. Gayunpaman, pagkatapos makita ang malalim na hukay, ang mga mata ng Hallmaster, na orihinal na inaabangan ito, ay napalitan ng isang nakatutuwang lamig. Iyon ay dahil walang bakas ng laman at dugo sa malalim na hukay ng 5 daliri. Ilang nakakalat na enerhiya lamang ang lumilipad sa paligid. Fake. Doppelganger lang yan. Boom. Ang marahas na boses ay dumadaloy pa rin sa kawalan, ngunit ang Hallmaster ay nawala na sa orihinal nitong lugar at lumitaw libu-libong metro ang layo sa isang iglap. Pagkatapos ay nahulog ito pabalik sa lungsod. Napakatalino nitong pagkakatawang tao na parang totoong tao. Kahit ako hindi ko masabi. Damn you, little bastard, 2 beses mo talaga akong niloko. Sa pag-aakalang si Zephyr ay nakatakas mula sa kanyang mga kamay ng 2 beses, ang mukha ng Hallmaster ay malungkot. Ang maliit na ****D na ito ay hindi simple. Ang avatar na ito ay aktwal na nag-evolve sa isang substance. Bukod dito, nararamdaman ko na ang avatar na ito ay nagtatago din ng napakaraming pagbabago sa enerhiya. Malinaw, mayroon itong medyo malakas na lakas sa pakikipaglaban. Sa pag-iisip nito, naging mas malakas ang puso ng Hallmaster para kay Zephyr. Boom! Sa suporta ng enerhiya, biglang tumapak sa lupa ang Hallmaster. Sa isang sandali, ang espasyo sa loob ng radius na daan-daang metro ay talagang lumubog sa isang malalim na hukay. Pagkatapos, ang Hallmaster ay pumasok sa kawalan at biglang sumabog. Ang bilis na ito ay higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Rumble.
Nilamon ni Zephyr ang Star River Spiritual Water. Sa patuloy na pagkonsumo ng totoong enerhiya, naging marangal ang kanyang mukha. Sa kanyang likuran, ang mga magagandang aura ay nakakaloka sa kanyang katawan. Ang malamig na aura ay mula mismo sa Hallmaster na ito. Ang bilis naman. Habang bahagyang gumagalaw ang kanyang mga kilay, mabilis niyang hinigop ang Star River Spiritual Water kasama ang kanyang mga meridian at ang kanyang tunay na enerhiya ay nabawi. Sa una, mabilis siyang tumakbo kasama ang Winged Serpent Clone para akitin ang Hallmaster, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakabilis ng Hallmaster na iyon kaya naabutan niya ito kinabukasan. Kung hindi dahil sa Star River Spiritual Water, hindi ako makakapit. Napabuntong hininga si Zephyr sa kanyang puso. Sa oras na ito, lumalakas ang aura sa likod niya, dahil sa mga oras na ito, unti-unting lumalapit si Zephyr sa The Boundless Academy. Maaari niyang maabot ang The Boundless Academy sa loob ng 300 milya sa pinakamaraming